Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Magandang hapon ho sa inyo lahat mga kabayan. Rapido Alan Season po muling sumisingkaw, sumasimbabuhin sa inyong palatuntunan. Alas 4 ho ng hapon hanggang alas 5 ng hapon mga kabayan. Pansamantala hong sumisingkaw sa ganitong oras mga kaibigan ng inyong rapidista Rapido Alan Season. Muli ho tayo magkahuntahan, magkabalitahan mga kabayan. Ano bang issue ho na pwede ho natin pag-usapan dito ho sa ating programa mga kaibigan? Welcome po kayo upang makipaghuntahan sa inyong lingkod dito lamang po sa IWRR, International Web Radio Rapido. Balita ko ho mga kabayan, nandito ho si Pacquiao. Presidential aspirant Manny Pacquiao nasa lalawigan ho ng Pangasinan since yesterday. Mamaya ho makikibalita ho tayo. Si paring Rick Avellino ay mismo nakipagpanayam, nakipaghuntaan last night. In fact, midnight. 12 midnight. Noong magkaroon ho ng pagkakataon na makipaghuntahan kay Senator Manny Pacquiao, si Pastor Rick Avellino. Grupo umano ng mga pastors ang humingi ho ng schedule para makapanayam ho ang ating presidential aspirant. Sabi ko ho sa inyo yung mga pastors mga kabayan, nagkaroon na ho ng pagkakaisa na sila ho ay tumulong dito kay Senator Pacquiao. O akalain ho ninyo na sila na mismo ang nagnanais na mag-endorse mga kabayan kay Manny Pacman Pacquiao. Hindi ho natin matatawaran mga kaibigan ang endorsement na yan. Marami ho ang humihingi ng schedule nung dumating ho si Manny Pacquiao dito ho sa lalawigan ng Pangasinan. At ang aking nabalitaan, ang San Carlos City, sa pamamagitan ho ni Mayor Ayoy Risuelio, Mayor Julier Ayoy Risuelio, at ng Vice Mayor, 10 ho na mga sangguniang palunsod members, ay nagdeklarang susuportahan si Senator Pacquiao for President. Ang lahat ng ito gusto kong marinig mga kabayan from the horse mouth. Kung kaya't umihingi din ako ng schedule kay Mayor Ayoy Risuelio, kung tayo ho ay papalarin na marinig din ho ang kanyang tinig, why Manny Pacquiao? Why not Leni Robredo? Why not other presidentiables? Why Manny Pacquiao? Ano ba meron kay Manny Pacquiao na wala dun sa iba? Ang sabi ng iba, ang meron kay Manny Pacquiao na wala sa iba ay ang makadiyos. Kita ho ninyo,
Yun. Siguro ang pera ni Manny Pacquiao, meron din sa iba na aspirante. Meron din silang milyon siguro, o bilyon. Katulad ni Pacquiao, bilyonaryo. Ano pa? Ang pwedeng maaring sabihin nilang wala kay Manny Pacquiao ang degree holder, ang sintayog ng natapos ng iba. Maaring wala kay Manny Pacquiao. Pero, meron din kayang puso ang ibang aspirante. Sandali muna, ha? Sandali muna. Hayaan mo na, okay lang. Sandali, naistorbo tuloy ako. I-timing ninyo pag may sasabihin kayo. Okay lang sa akin yan, hindi naman masyadong maririnig yan. Hayaan mo na. Kung meron man naririnig ho, mga kaibigan sa labas, meron kasi ako pinako-construct din sa labas, may pinagagawa ko ako. So, advise na lang sila na ayusin lang. Bueno. So, balik ko tayo. Now, lumalabas ngayon na marami hong politiko na wala pa palang susuportahan. Katulad ho sa lalawigan ng Pangasinan. Sa totoo lang, bakit? Nakakasiguro na ho ba kayo? Na yung mga dinalaw ho ng kulay pula ay yun ang susuportahan. Wala pa hong nakapag-decide. I won't mention names kung sino itong mga malalaking politiko sa lalawigan ng Pangasinan. Nung matanong ko wala pa Hindi pa sila makapag-decide. There are reasons to be considered. At hindi ko pa pwedeng sabihin yon. Kung ano yung rason bakit ayaw sabihin na si Leni Robredo ang kanilang sinusuportahan. Ayaw sabihin na si BBM na. Ayaw sabihin na si Lacson o kung sino man yung mga aspiranteng yan or even Isko Moreno. Ayaw. May mga inakalan na ho ako na nasa kampo ho ng BBM. But then, nandun daw ngayon na sumisiksik para makadaupang palad ang pambansang kamao. Itong ibang politiko. Kita ninyo? Pagdating ho ng halalan mga kaibigan, mga kabayan ko, diyan ho ninyo makikita ang magiging tunay na kulay ng mga politiko. Kung sino nga ba ang namamayagpag. Why? Nun ho bang una na survey nung tumatakbo si Pangulong Digong, nakitaan ho ba ng lakas si Digong? No! Puro pangungutya. Ang sinasabi, we will not support Digong, palamura. Yan ho ang sinasabi. Ayaw ho. Ano nangyari? Even yung Iglesia ni Cristo ay sinuportahan ho si Digong. Hindi ho ba? Palamura ho yan, ha? Kasi may nakita ho sila na vision maganda. Vision. From that guy who is now the president. So ito rin ang nakikita nila ngayon. Yung pagiging makadiyos, makabayan ko, ni Senator Pacquiao ang tinitignan. At tama ang aking paliwanag. Hindi man niya may bulalas ng tama mula sa kanyang bibig. Yung laman ng kanyang puso ay nakakasiguro ka na pagmamahal yung nasa puso ni Manny Pacquiao. Maliwanag ho yan, mga kabayan. Hindi ho natin masisisi, mga kaibigan, na hindi ho mag-decide ng ganun-ganun laang itong ating mga malalaking politiko sa buong bansa. Lalo na ho dito sa lalawigan ho ng Pangasinan. Kasi nakikiramdam ho pakiramdaman ho ito, mga kabayan. Sino nga ba talaga? Kanino nga ba talaga sila aanib? Sasama? Sino nga ba ang kanilang i-endorse? Kasi kung talunan, mga kabayan ko, ang i-endorse or pwede hong mabaliktad, mga kabayan, ang endorsement na gagawin
nag-iingat ho. Sapagkat kung nakapag-go ka na, napakahirap bumawi. Yun ho, totoo mga kabayan. Maunawaan ho ninyo yan kung bakit ho mga kaibigan. Kaya sabi ko nga ho sa inyo, susubukan ho natin makipagpanayam din, ano ho. Sabi ko nga ho kay paring Rick Avelino, try to get on a schedule with Presidential Manny Pacquiao. Baka po pwede naman nating isalang sa ating palatuntunan. Sabi niya, I'll do my best. Sabi naman ni paring Rick Avelino, na makapanayam ho natin mga kaibigan, itong si Presidential Manny Pacquiao. Wala hong masamang tinapay din eh. Even other presidentials, vice presidentials, senatorials, pwede ho natin bigyan ng pagkakataon mga kabayan para magbigay din ho ng kanilang saloobin. At dito ho sa ating programa, hindi ho natin pagbabawal ho yan mga kabayan ko. Subukan ho natin. Pakinggan ho natin mga kaibigan si Compadre Rick Avelino kung ano na ho ang update kaugnay sa pamamasyal ho ni si Senator Presidential Aspirant Manny Pacquiao. Magandang hapon sa iyo, paring Rick. Magandang araw din sa iyo, kumpadre Alan Rapido. Kagabi, tila napuyat ka dahil balita ko midnight na nung kayo ay nagkadaupang palad ng ating Presidential Manny Pacquiao. Kumadre, Ano po? gabing-gabi na nung ikay pinalad, ano? Gabing-gabi na nung ikaw ay pinalad na makipagpanayam. Ayon siya dun sa ayon, magpapalitan po ng mga kuro-kuro mula ho sa taong bayan. Kami po yun at marinig niya kung paano naman po at maisama niya sa kanyang mga balakid para sa ating bansa. Anong napag-usapan ninyo ni Senator Pacquiao kagabi, Rapido Rick? Ano po, sinabi niya na ang kanyang mga balakin, katulad ng bakit naghihirap ang unang-una, yung pabahay yun, libreng pabahay, ito ay dati na niyang ginagawa. Hindi pa siya politiko, kaya kung dati 50% ng kanyang kinikita sa boxing, nagpisahan niya na kaya nasa 2,000 pamilya ang nabigyan yan ng libreng pabahay dyan sa kanilang lugar, sa Jensan, sa Sarangani, at meron ding ginagawa ngayon sa Cavite. At sa Cebu. At ito po ay nagawa na, kaya ibig sabihin, meron nang nagawa at ito ay yung kanyang pangako na mabigyan ng pabahay ang mga informal settlers sa buong Pilipinas. Kayang-kaya po sapagkat siya po bilang presidente, God willing na po ay palarin, ay ang yung mga pondo na para sa presidente hindi niya babawasan, at yung mga bagay na pwedeng imbis na mapunta sa katiwalian o tinatawag nating corruption ay ilalagay sa pondo na para sa pabahay program. At bakit ho ba pabahay ang kanyang inuuna? Kasi ho, the family is the basic unit of society. Ibig sabihin, maayos na pamilya ay pag maayos ang pamilya, merong sariling bahay, pagdating ng gabi may tutulugan, at ang kanilang gastusin lang ay yung pagkain sa bahay at mga pag-aaral. Ngayon, sa pag-aaral, magbibigay siya ng libreng edukasyon ang kanyang balakin at maghahanap ng pagkain sa bahay, ang gagawin na, ang trabaho, ang maghahanap ng trabaho. I see. So, paano niyo pa yun? Invite siya ng mga investors na hindi ho para pag pumasok itong mga investors na to ay hindi ho natin gagatasan. Kasi nangyayari daw po ay pag pumasok ang investors, para bang ang gobyerno ay tuwan-tuwa sapagkat pagkikitaan yung investor.
na bago pa kumita, ang negosyante, nagatasan na. So ang nangyari, imbis na matulong sa bansa, nagiging pahirap sa bansa dahil binabawi nila yung mga binayad, mga palagay, bago sila maaprubahan. Hindi po ganun ang balak na mangyari. Kaya napakaganda po ng kanyang mga sinasabi at mga tutuhanan. Sapagkat nabanggit din niya na kaya tayo naghihirap sapagkat masyado tayong umaasa sa tax revenue, sa tax income. Na nagiging pataas ng pataas ang pagbabayad natin ng tax kasi nga bumabagsak ang non-tax income natin. Ano ba yung non-tax income? Ito po yung sinasabi niya na pag-aari ng gobyerno, binibenta. O kaya nakikipag-joint venture, kunyari, pero actually, binenta na. No. Binenta na, imbis na pagkukutaan ng gobyerno, para bang simple, pag-aari mo natin. Meron tayong pag-aari dyan na negosyo, tapos binenta mo, wala ka na pagkikitaan. Tama, So, correct. Ano mangyayari doon? So, aasa na lang ng gobyerno sa tax income. Ang sa tax income ko, ayon sa kanya, mga 2 trilyon lang ang ang kilikita ng gobyerno. Tapos, ang pinakasimple explanation niyan, ang gastusin ng bahay, 5,000. Samantalang ang kumikita 1,000 lang. So, deficit ng 4,000 ng 4,000. So, lumalabas pagdating sa business management, lumalabas na malawak ang eksperyensa nitong si Manny Pacquiao. Pagdating sa business management. Experience. Yes. Ito business management. Ang business management ay dalawang bagay ho yan. Merong napag-aaralan na business management sa theory at meron din business management sa experience. Ito pong kasi sa business management, kung malaki kita mo, kailangan mo ng disiplina na marami ho yung malaking kinikita pero wala akong nangyari. Ako, kasama po ko doon. Naghahanap ka ng paggagastusan ng kinita mo. Kasi napakalaki ng kinikita mo. Naghahanap ka ng paggagastusan, naghahanap ka ng lifestyle. Pero ang ni si Manny, bilang sa experience, siya ho ay galing sa hirap. At yung pag-aaral, alam niyo yung mga nagmamasteral ng doctoral ng humanities, social welfare, these people naghahanap ng matintirhan ng poorest to the poorest para makita nila, maramdaman nila yung buhay mahirap at mapag-aralan nila habang gumagawa sila ng thesis nila para ma-explain nilang mabuti. At ito ay magkakaroon sila ng personal conviction dahil na-experience nila. Pero si Manny hindi na mag-aaral ng ganon sapagkat experiencado talaga siya sa buhay mahirap. Yun ho yung kanyang matatawag natin masteral and doctoral. Hindi na siya magbabayad ng tuition fee sapagkat siya pa ang magtutulong. Kaya ho nang siya ay naimbitahan bilang speaker. Yung iba nga ho, mag-aaral at nag-aaral daw sa Oxford University. Sa Great Britain ho yun. Pero siya, hindi siya nag-aaral doon, pero siya inimbitahan ng mga estudyanteng intellectual ng Oxford University upang magsalita, upang ibahagi ang kanyang kalamanan at experience. Lumalabas actually, Business management. Rapido Rick. In actuality, Rapido Rick. Lumalabas na instead na si Manny Pacquiao ang pupunta sa Oxford para mag-aral, si Manny Pacquiao ang pinag-aralan ng Oxford kung ano ang lawak ng kanyang eksperyensya. Hindi ba ganun ang ibig sabihin lamang noon? yes. Kung napanood natin yun ay ganun ang nangyari. Magmula sa sports, magmula sa buhay niya, at iba't iba pa. At lalo na kung titingnan ho natin, si Manny, marami ho sa ating Pilipino ang sumikat na mga sa iba't ibang larangan na naging milyonaryo ng dollars. Pero pagdating ko, nagiging one-day millionaire sila sapagkat kinulang sila sa disiplina. How to handle money. Napaka-importante ho yun.
Si Manny Pacquiao, bukod sa pangalan niya ay Manny, he knows how to handle money. Hindi na pangalagaan niya na nagtayo siya ng mga negosyo na kumikita, hindi siya ang directly, ito yung management. Kasi management is getting things done through people. Ulitin ko, management is getting things done through people. Yung mga taong kinuha niya, yung mga intelihente, pero ang final decision siya. Yun po. Parang nagbubumirang yung boses ko. Anyway, maraming salamat at Rapid alert. napakarami mong isinare ngayon sa araw na ito, Rapido Rick. So, siguro sa mga susunod na pagkakataon ay pupwede ka na sumalang dito sa ating himpilan, dito sa International Web Radio Rapido para sa iyong anchorship. Yes. So, thank you. Excited ako, Rapid alert. Okay. Maraming salamat, Rapido Rick Avellino. Okay, maraming salamat. Thank you. Inyo po napakinggan mga kaibigan si Rapido Rick Avellino sa kanyang naibahagi ho sa ating kaalaman mga kaibigan. Kaugnay ho sa napipisil, napili ng mga Christian group, mga grupo ho ng mga pastor ho yan, mga kabayan, para suportahan ho sa pagtakbo bilang presidential aspirant. Kayo ho ay nakikinig mga kaibigan sa pamamagitan ho ng IWR Rapido. Yan ho yung ating Facebook page, IWR Rapido. Magbabalik po mga kabayan ang inyong Rapidista Rapido Alan Season. Magkaraan po ng ilang paalaala. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-50-21812 or at 075-202-5307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business. Pagtapos tayo sa pag-aaral na naging kaagapay natin ang murang presyo ng Marigold Bookstorehan at bahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi, mura na, di kalidad pa. Halika na sa lubahan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore. Mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. Tuloy-tuloy ho tayo mga kabayan sa ating palatuntunan. Ano ho? Meron ho tayong 32 minutos makalipas ho ang alas 4 ho ng hapon. Ito'y mga pansamantalang schedule lamang ho ang ating sinisingkawan mga kabayan. Still, we are on the process of technical adjustment. So this is a test broadcast. IWRR
International Web Radio Rapido. Ako pa naman ho ang inyong rapidista, Rapido, Alan Sison. Paki-share na lamang ho. Nakikita naman ho ninyo dyan, yung at Facebook, Facebook web na page natin. Facebook page. At IWR Rapido. Yan ho yung Facebook page natin. at muna. At IWR Rapido. Yan ho, hanapin ho ninyo. Mula ngayon, hindi na yung personal ko po pwede naman ho ninyo makita ron actually. Kasi nakakonek ko ako dun sa at IWR Rapido. So, po pwede ho yan nang makapanood ho kayo ng live. Ito yung kagandahan na anytime na naisin ko ho na mag-live, kahit anong oras kasi wala pa naman hong regular programming, po pwede ho akong makapag-live at inyo hong mapapanood sa Himpapawid via Facebook Live, live streaming, and YouTube, mga kaibigan. YouTube or YouTube. Mapapanood po ninyo ang inyong rapidista, Rapido, Alan Sison. Magandang hapon ho sa mga taga-subaybay ho natin sa Manawag, Pangasinan. Kanina ho mga kaibigan, tayo naman ho ay nagawi ho riyan sa Manawag. May mga nagtatanong-tanong ho ako. Ang sabi ho ng iba, ang sinusuportahan ho namin dito ay si Mayor Ming Rosario. Yan. Yung iba naman, meron naman akong, siguro sa 20 katao, meron lang isa na Domi Ching. May isa lang. Bakit naman wala akong narinig na kahit na isa man lang kay Ramon Bautista Jr. na pumanig? Ang sabi nila, bata pa naman, mahaba pa naman ang tatakbuhin ng political career niya. Sabi, pagbigyan na daw ho, yung mga naunang naging aspirante para sa pagka-mayor. So, yun ang pananaw ho nila, mga kabayan. Kaya lang, mas ahead ho talaga sa survey na tinitignan ho namin as far as personal survey, yung pagtatanong ho natin, lumalamang ho, mga kabayan, itong si incumbent board member Jeremy Ming Rosario dyan ho sa Manawag, Pangasinan, Basilica Minor ho. So, okay ho yan. Okay ho na ganyan ho ang pananaw ho ninyo. Irerespeto naman ho ng sino man ang inyong pananaw. Magrespetuhan ho tayo. Kung ang pananaw ho ninyo ay hindi ho angkop sa aking pananaw, well, that's your choice. Kung ho yan, karapatan ho ninyo yan. Hindi ho natin pwedeng paklihin yung pananaw ho ninyo. In the same manner, kung ano pananaw ho namin, makinig lamang ho kayo. At yun din nire-respeto ho ninyo, mga kabayan. Ang sa amin lamang ho, lalo na ho ako, ang aking maipresenta sa inyo, bakit kinakailangan na malaman ho ninyo ang mga bagay-bagay na pinag-uusapan pagdating ho sa usaping politika, mga kabayan. 955-3366. Ito'y pansamantalang numero na po pwede ho ninyong tawagan tuwing ako ho ay nakasalang sa ating online broadcast. 0933-955-3366. Yan ho yung ating numero. Subukan ho ninyo. Tumawag ho kayo, kay mag-text ho kayo. Aking ho babasahin sa Himpapawid kung ano ho text ho ninyo, anong pananaw ho ninyo. Wala hong personalan, mga kabayan. Ito ho'y balitaktakan lamang po ito. Diskusyon lamang po ito, mga kaibigan. Discussion lamang po ito. Wala hong away. Ano ho? Lalo na ho, pagdating ho sa politika, walang away. Sa totoo lang, ang matutuwa dyan pag nag-aaway-away ho, ang mga botante, mga kabayan, yun hong mga constituents ho ninyo. Sila ho yung
yung mga constituents ho ninyo ang matutuwa. Yung mga kanya-kanya kong panig, lalo na kung nag-aaway, kunwari, 3 ang kandidato, ano ho, yung 2 kandidato ang silang nag-aaway-away. So, yung away na yung makabayan, ang magbe-benefit, yung isa kong hindi nadadawit yung kanyang pangalan. Itong nagsisiraan, yun ho makabayan ang talo. Yung hindi kasama sa siraan, baka yung pangmanalo ho, totoo ho yan. Sometimes makabayan, pagdating ho sa politics, ano ho, ito ang nakikita ko ho dyan. Kunwari, itong 2 pamilya ng botante, pakinggan ho ninyo, nag-aaway itong pamilya ng botante. Itong isang pamilya na gustong bumoto kay A, candidate A, 20 ang botante sa kanilang pamilya para sa kay candidate A. Itong si candidate, pamilya na isa pa, sabihin na natin 20 rin. Candidate A din ang kanyang kandidato. So, isa. Candidate A pareho. Dahil nag-aaway itong supporters ng candidate A, kapag nanalo si candidate A, lalong magkakasungay itong kaaway nung isa. Yun ang pananaw. So ang gagawin, imbes na 40 votes ang mapupuntat kay candidate A, baka itong isang pamilya na may 20 votes pumunta doon sa candidate B. At si candidate B ang susuportahan at itong kumalas sa candidate A, magtawag pa ng botante para kay candidate B. Nakuha ho ninyo. Huwag lang manalo si candidate A, baka lumaki ang ulo ng magkatunggali, yung isang katunggali ng pamilya na botante. Meaning, walang kasalanan makabayan ko yung kandidato, pero dahil ho sa bangayan ng mga supporters, ay nagiging dahilan para iwanan yung isang kandidato na siya ho ay naghahangad ng tama. Di ba? Nakuha ho ninyo. Hinay-hinay lang mga kabayan. Tuloy-tuloy ho tayo mga kaibigan sa atin ho palatuntunan. 20 sandali bago sumapit ho ang alas 5 ho ng hapon. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa ibayong dagat. Ano bang oras ho dyan sa inyong kinaroonan ngayon? Kami ho'y nagpupugay mga kabayan. Live po kayo sa pamamagitan ho ng IWRR, International Web Radio Rapido. Bukas ho ng umaga ay muli hong pipilitin ko sumingkaw. Pipilitin ko sumingkaw ng mas maaga-aga. Kanina umaga actually nagkaroon ho kami ng trabaho. Trabaho sa labas. Kasama ho ang tropa sa National Bureau of Investigation. Congratulations sa magandang performance ho ng National Bureau of Investigation. Dado, Dagupan District Office. Ang gagaling. Yan ho ay sa pamamagitan ng ating hepe na si Chief Rizaldi Haimalin. Ramon Galvan, maraming salamat sa iyong pagtutok sa ating palatuntunan. Yung mga nanonood ho sa atin, yan ho sa Sual, Pangasinan. Kumusta pa rin ho kayo? Ang maganda ho dyan sa Sual, mga kabayan, yun hong kandidato ho ninyo, itong si Dong Kalugay, ay hindi ho nai-involve sa katiwalian ho, mga kabayan. Wala akong sinasabing iba. Ito hong si Dong Kalugay ay hindi ho
hindi ho siya na-involve kahit sa droga. Hindi ho siya na-involve kahit sa patayan. Ang alam ho lang niya ay magbahagi ho mga kabayan ng tulong sa inyong mga taga-suwal. Yan ho ang nababalitaan ko ho sa mga itan mo. Yung mapagkawang gawa ka, yung kaya mong iabot ang iyong mga kamay doon sa mga mabababang uri. Ano ho? Kami ho na mga mahinang nilalang ay inaabot ho para palakasin ang aming kalooban. Ayan. Meron hong ganyan na pagkatao ho nitong si Dong Kalugay ng Sual, Pangasinan. Oy, magandang hapon. Magandang hapon kay Madam Maya Karamat. Madam Maya Karamat, ang ABC President ho ng Kalasyaw, Pangasinan. Contender for mayorship dyan ho sa Kalasyaw, Pangasinan. Tumatabo ng tumatabo mga kabayan. Marami ho nagpupuntahan ho sa kanya at gusto hong makipagtulungan. O wala naman daw ho hinihingi. Eh, ang sabi nila ay tutulong ho sila at hindi naman daw ho nang hihingi ng budget. Basta tutulong lang. Ang gastos na daw ho nila yung kanilang itutulong ho. Eh, magandang gesture ho yan. Magandang gesture ho na mga gusto hong maging leader ni Konsehala Maya Karamat ng Kalasyaw, Pangasinan. Ang politika ho, mga kaibigan, sana ho hindi maging dahilan para mga magkakaibigan ay maging watak. Ano ho? Hindi ho. Eh kasi nangyayari ho yan, mga kabayan ko. Sa totoo lamang, nangyayari ho yan. Yun hong mga magkakaibigan ay nagkakawatak-watak. Disconnected ho tayo. Disconnected ho. Okay. May paminsan-minsan ho na napuputol ho yung ating signal. Ang sinasabi ho kanina ay may mga pagkakataon ho na mga magkakaibigan ay nagkawatak-watak, nawawasak ho. Ibig ko sabihin, because of politics, sa totoo lang mga kabayan, after ng politika, mga kaibigan ko, nagkasundo na ho yung mga pinag-aawayan ninyong mga politiko. Kayo, hindi pa kayo nagkasundo. Ha? Mas nauna nagkasundo. Kailangan na lang nagpalaro sa apoy. Ha? Yung mga politiko, parang ganon. Sila ho ang nag-aaway-away, mga politiko. Nadamay ho sa away yung mga supporters, mga botante. Pagkatapos ho ng eleksyon, nagkakaroon ho ng pagkakasundo yung mga naglaban-laban na politiko, pero yung mga supporters hindi ho nagkasundo. Sino nasakripisyo? Kayo, hindi ho dapat umabot na pati kayo na mga supporters ay hindi ho magkasundo. Kung ang pananaw ninyo, sabi ko nga, ay yung candidate A ang dapat yung supportan, just go ahead. Just go ahead. Kung candidate B, go ahead. Kailangan respetuhin ng bawat isa ang pananaw. Yun lamang, hindi na dapat na umabot pa doon sa talagang away. Eh, hindi lang away kung minsan, talagang nauwi ho sa patayan, mga kabayan. And that is very wrong. Magandang hapon. Paring George Binoya, yan ho sa Labrador. Kumusta ho kayo sa mga sandaling ito? Yung mga taga Santa Barbara, maligayang pagsubaybay, mga taga Santa Barbara.
Maligayang pagsubaybay. Pakishare na lamang ho ito mga kaibigan yung atin hong link ha. Pakishare na lamang ho. Pasensya muna sa ating signal, sometimes medyo humihina ho. Ano ho? Lahat ho yan pinaperfect. Katulad dito, nagpalit ho tayo ng itong tinatawag ho namin bed, yung background. Dahil meron hong sa YouTube na-detect merong copyright intention doon. So, may infringement. So, pinalitan ho natin na isang bed. Ito naririnig ho ninyo. Pinalitan ho natin ng ganyan mga kabayan. Susubukan ho natin. Sabi naman ng ating technical engineer ay wala hong copyright infringement ho dyan. So, tingnan ho natin mga kabayan kung pupwede ho yan. Okay? Kaya pabago-bago ho sa inyong pandinig itong ating mga ginagamit mga kaibigan na background. Alright? Hindi naman ho masama na yan ho'y mapalitan. Kung saan ho tayo tatama ng husto, dun ho tayo. Yun ang gagamitin ho natin mga kabayan. Okay? So, manatiling tumutok lamang ho. Sabi ko nga ho sa inyo mga kaibigan, pwede ho kayong mag-subscribe. Hanapin ho ninyo ang Facebook page na at IWR Rapido. IWR Rapido. Merong at na nakalagay doon. Ano? At nang sa ganun ho ay makatutok naman ho kayo. Yes, Ramon Galvan dyan sa Quezon City. Welcome. Ganon din si Joseph Caballero. Maraming salamat sa pagtutok. Pag napuputol ho tayo, merong nananatili pa rin ho mga kaibigan na nakatutok ho sa atin. Hindi ho bumibitaw until such time na manumbalik ho yung ating signal. Maraming salamat naman ho sa ganyang kwan ho ninyo, pagtutok ho ninyo. Alright? Tuloy-tuloy din ho ang pag-iikot ho. Alam mo ho ninyo sa tutulang, wala na hong hintayan ho ng tama hong panahon para sa pangampanya. Talagang noon pa man, panahon na ho ng kampanya. Hindi naman talaga ho napuputol. Pagkapanalo ho ng isang kandidato, start na ho yung kanyang serbisyo bilang kampanya ho yun for the next election. Ganyan ho mga kabayan. Kaya tuloy-tuloy ho yun. Yung pang-kampanya, panahon ng kampanya. Hindi ho napuputol yan. Kaya kung may balak kang kumandidato sa taong 2025, you start campaigning now. 2025 ka? May plano? Sumabay ka ngayon dun sa mga kandidato na sinusuportahan mo, makipagdaupang palad ka rin dun sa mga tao. Knuckle to knuckle. Ganun o. Knuckle to knuckle. Yun ang gawin ho ninyo. Magpakilala din ho kayo. Ay, kasama ko si kandidatong ganire. Ganon. Ako naman po pala si ganito. Yun. So matatandaan nila. Lalo na kung ikaw ay nakikitaan ho na magandang gesture o kilos ng mga kinakamayan ng inyong sinusuportang kandidato, magmamarka din sa isip ho ng mga taong nakakarap ho ninyo kung sino ho kayo na sumusuporta. So next time around, pagdating na ho ng next election, markado na ho kayo. Pwede na ho. Dalawang bagay naman ho yung marka markang balasubas at markang mabuti. Pitong minuto na lamang ho mga kabayan bago sumapit po ang alas 5 ng hapon. Bumabalik naman daw agad ang ating signal kapag nawala mga kabayan. Segundo lang naman. Magandang hapon kay dating Mayor Carlito Zaplana ng Santa Barbara.
Ganon din kay Councilor Gani Ico, who is also running for vice mayoralty race sa line-up ni Mayor Carlito Zaplan. Sabi nga ho nila, ito daw yung pambato para magapi ang katiwalian dyan ho sa Santa Barbara. Ako naman ho'y naniniwala sa kakayahan ho nila. Sige lang, okay lang ho yan. Larga lang ho. May demokrasya ho tayo sa Pilipinas. May demokrasya. Sabi ko, sundin ho ninyo ang iyong saloobin. Huwag hong magpaniwala sa marka ho ng perang iniaabot. Huwag ho ninyong titignan na malaking ibinigay ng isa, kaya yun ang dapat nyong iboto. O yung nagbigay ang siyang dapat na iboto at yung hindi nagbigay ay hindi. Hindi ho ganon. Sapagkat magsisisi ho kayo. Tignan ho ninyo mga kabayan. Kapag ganitong malapit na ho ang election, anong sinasabi ho ng botante? Hindi ko iboboto yan kasi wala siyang nagawa. Ba't ka naghahanap ng trabaho ng isang kandidato na nanalo? Huwag ka maghanap. Kasi binayaran ka eh. Bayad ka na. Pinagastos mo yung kandidato. Kaya huwag kang maghanap dahil wala kang karapatan na humanap ng kanyang performance sa iyong lugar. Tama ho ba? Maghahanap ka ng performance kapag yung kandidato ay hindi mo hiningian. Yun ang tama. Paglapit sa iyo ng isang kandidato, sige po sir, madam, I will vote for you. Buong pamilya ko boboto sa iyo. Hindi kami tatanggap ni 5 mula sa inyo. Pero hihintayin ho namin ang performance ho ninyo kapag kayo ho ay nanalo. Kapag hindi ho kami nakontento, sa susunod ho, huwag nyo na ho kaming dalawin. Pagpasensyan nyo kami. O, di ba? Yun eh. Naghahanap kayo ng performance, pero binayaran naman ho kayo. Gumastos eh. Kasi ngayon, whether you admit it or not, ang politika, mga kaibigan, is now a business. Business na po yan, mga kaibigan. Kaya maliho ang pananaw ho ninyo na magsisilbing tapat. Ay pagpasensyan ho ninyo ako. Pero los buenos, mga kabayan ko, karamihan ho sa kanila ay hindi ho totoo na magsisilbi na may katapatan. Totoong sinasabi ko, masaktan na masaktan sa akin sinasabi. Mabibilang mo, mga kabayan, ang totoo na nanalo at nanilbihan, may nakita ang taong bayan. Santa Barbara, kitang-kita ho ninyo yan. Kay dating Mayor Carlito Zaplan, nakapagsilbi ho siya ng tama. Isa lamang ho yan sa sample. Sa provincial government, mga kabayan, sa loob ho ng maraming taon, sino ho ang nakapagpabago ng lalawigan ng Pangasinan? Ang pamilya Espino sa pamamagitan ho ni dating gobernador Ama Espino Jr. Hindi natin pwede ipagkailahuyan sapagkat kitang-kita ho ang mukha ng lalawigan, maging sa kaloob-looban ng lalawigan, binago ho ng dati hong gobernador. Ipinagpatuloy ng anak na si Gobernador Amado Pogi I. Espino III. Paano mo papalitan ang pananaw mo, paniniwala mo?
kung patuloy na naninilbihan itong mga taong to. O di ho ba? So magpapatuloy ka sa paniniwala sa kanila. Sapagkat ipinadama, ipinakita ho nila, mga kabayan ko, yung tama. Himay-himayin ho ninyong maigi ho yan, mga bayan. Katulad ho dyan sa San Jacinto, Pangasinan. Tingnan ho ninyo. From the father, isinalin ho sa anak ang pagiging alkalde. Mag-amang Robert de Vera and Leo de Vera. Ngayon, ang mayor, yung anak, Leo de Vera. Nabung akala ko noon, makabayan, wala hong tamang performance yung vice mayor ngayon na dating mayor ng San Jacinto, Pangasinan. Pagdating mo ho sa kaloob-looban, inuna ho niya ang sitwasyon ho ng mga magsasaka. Gumawa ho siya ng farm to market road. Wala ka nang makikita na hindi simentado, mga kabayan, hanggang doon sa kaloob-looban sa San Jacinto. Madali na ho ang pagtatransport ng mga ani na mga magsasaka dyan ho sa San Jacinto. At yan ho, mga kaibigan, ay ginawa ho ni dating Mayor Robert de Vera na ipinagpatuloy din ng kanyang anak na si Leo de Vera. Oy, wala na ho tayong sapat na oras, mga kabayan ko. Bukas ho, alas 8 ng umaga, mga kaibigan, IWR Rapido ang ating Facebook page na ginagamit. Makikita ho ninyo, dyan ho sa screen ho ninyo, nakikita ho ninyo yung itong nasa, dito ho sa left. Nasa left. Pero pagkaharap ho ninyo, nasa right. Makikita ho ninyo, nakalagay. Tama ba? Oo. Itong nakalagay na F, A, yung at, IWR Rapido. Yan ho, mga kabayan. Ang ating Facebook page. So, sundan ho ninyo ako bukas. Pwede ho ninyong i-check yung akin hong personal account na Rapido Alan. I-check ho ninyo at mag-subscribe ho kayo.